nilang nalalaman dito sa daang bilyong pisong nakawan na nagaganap sa administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. At ang gumulat din sa atin kahapon, late in the evening hanggang kaninang umaga, napakalaki na ho ng utang nating mga Pilipino. Kaya po natin pag-uusapan ito, yung Brave 18 at ang koneksyon nito sa 18.3 trillion pesos na pagkakautang natin lahat. May koneksyon po ito upang malagay natin sa tamang konteksto yung mga nagaganap sa ating bansa. Inaanyayahan ko po kayong lahat na sana ho'y sumali kayo sa ating talakayan ngayong hapon sa YouTube. Pwede po kayo mag-like, mag-share, mag-subscribe, mag-react, mag-comment. Napakahalaga po ng comment ninyo sa akin. Ganon din, yung nasa Facebook, sana po ipatuloy kayo na mag-react, mag-comment, mag-like, mag-share at mag-follow sa ating pong Facebook channel or Facebook page dito po sa ating ginagawang live podcast. Brave 18 at 18.3 trillion na utang. Marami pong salamat sa lahat ng mga social media vloggers at influencers na dumalo kanina. Hindi lamang po ako nakapunta, subalit meron po tayo mga kaibigan doon. Ina-update naman tayo ano yung mga kaganapan, ano yung mga sinasabi nung 18 na dating sundalo doon po sa kanilang pagbibigay daan sa interview. But before all of that, pwede po kayong mag-comment. Importante po iyon, hindi kinakailangan na sumang-ayon po kayo, hindi po kailangan na parehas tayo o katulad ng aking pananaw ang inyong pananaw. Importante makabuo kayo ng isang malaya at maisog na opinyon, pananaw, kuro-kuro at paninindigan sapagkat ito ang ating ambag sa ating bansa, sa ating lipunan para hindi po tayo basta-basta mabudol muli. Brave 18 at 18.3 trillion na utang. Kanina, kahapon, ang dami nang naglabasa ng mga banta na idedemanda nga daw ho yung 18 dating sundalo na matapang na naglahad ng kanilang nalalaman dito sa daang bilyong pisong nakawan na nagaganap sa ilalim ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Di ba nandyan yung hatiran? Hindi na po basta sobre, hindi na po basta envelope, hindi na po basta yung accordion type or expandable envelope, hindi na po basta paper bag kundi male-maletang pera na ho Male-maletang pera, may sukat pa. Large, medium at saka small. Depende yung degree ng partisipasyon ng hinahatiran, depende kung anong sukat ng maleta o yung iba naman. Siguro nung lumabas itong naging pahayag ng Brave 18, nalaman nung iba siguro, bakit akin envelope lang? Bakit sa akin paper bag lang? Samantalang kay ganito large na maleta. Kay ganito medium na maleta. Kay ganito small na maleta. Kanya atin pong encourage pa yung marami pang mga nalalaman na lumabas na rin po kayo at magpahayag ng inyong nalalaman sapagkat 18.3 trillion pesos na po ang ating pagkakautang. Yung malaking bahagi niyan, naubos lamang sa korupsyon, sa kurakot, sa massive corruption at looting of public funds sa ilalim ng Bongbong Marcos administration. Batiin ko lang po muna yung mga nauna kanina, si at Polly Duces 12, magandang hapon din sa iyo. Si at Rose NV 7713 at Filipino Boy 64. Maraming salamat Filipino Boy. Shout out po sabi ni Filipino Boy kay Ella Alia. At least nahuli ko rin po kayo watching from Israel. Thank you Ella, mag-iingat ka. Mag-iingat ka. Kay Tintin Trillo Rosales, maraming salamat. Kay Zab Chanel Zab Chanel, maraming salamat. Meron din po si Mara Abunda from Calgary, Alberta. Ganon din si Rosita Contrata, si Zab Chanel
watching from Dasmariñas, Cavite. Marami pong salamat. At live watching from Hong Kong, si at Myla Jetta Hobe, 7297. I hope I read and pronounced your name right. From Baguio, si Ernie Banares, maraming salamat. Kay at Vanessa 1341. Attorney, kamusta watching here in Hong Kong? Mabuti po. Sana'y mabuti rin kayo. Si Alfred Adriano, maraming salamat. Si at Francesca Luna, good morning. Kung nasaan ka man, Francesca Luna, good morning din sa iyo. At kay Elsa Nagit Timbol, magandang hapon. Host Ator Flexible, magandang hapon sa iyo. At kay Princess McKnight, ang dami nating nakasubaybay po sa Hong Kong, maraming salamat. At si FB Lifestyle Vlog, managot ang lahat ng alyado ni Marcos sa maletang pairang ninakaw. Tama po yun. Yan po ang pangunahing advokasya ng hakbang na maisog. Hingi tayo ng transparency, full accountability, peace and security. Meron lang po tayong nais i-shout out yung mga nag-request po niyan. Yung solid DDS sa Chad, Alexis May Between, mabuhay ka Alexis May Between. Yung nagsabi na ang pangalan ng condominium na isinasalarawan sa affidavit nung 18 sundalo diyan po sa Baclaran ay Diplomat Condominium. Ito po ay galing kay I am Gracie Beselar. I am Gracie Beselar. Dati raw po siyang residente doon sa isang, hindi ko nabanggitin yung unit, pero penthouse resident daw siya ng Diplomat Condominium diyan sa Baclaran. Request naman na shout out si Esorima Ams Trilazor, shout out. At kay Rolando Recreo Panal ng Qatar. I hope ligtas ka, Rolando, mag-iingat ka dyan at sa mga kababayan nating Pilipino. Si Rick Peralta ng Qatar din. Nag-message po siya nung huli nating live at ang sabi niya, nasa Qatar sila at pagka meron pong airstrike, nasa loob lang daw po sila ng kwarto. Wala raw pong bomb shelter. Ito po'y taliwas doon sa naging pahayag ni Bongbong Marcos na nakipag-ugnayan na raw ang Department of Migrant Workers at sila raw po ay kumbaga sinepard na, pinatungo na sa bomb shelter. Nag-message po yung isang Rick Peralta from Qatar na hindi po totoo at wala raw pong bomb shelter silang pinagtataguan kundi na sa loob lamang ng kwarto. Si Yan Kitty Ambian Paul. Yan Kitty Ambian Paul, shout out din at idol daw po tayo ng mga anak niya. Marami pong salamat. Meron din si Fredj Lee from Turkey. Si Siti Kali from Marawi City. Kay Francisca Cruz Lozada ng Chiba-ken, Japan. Maraming salamat. Si Vizan from Australia. Ito tama po yung sinabi ni at Teresa V3853. Yes, dapat hindi tigilan ang reporting tungkol sa delivery ng mali-malitang salapi. Mga nakatanggap nito, huwag tigilan. Yan po ang ating ginagawa. Kaya po tayo nagpapasalamat kagaya po ni Third Floor Studio. Kanina nag-cover po sila maghapon, umaga hanggang kanina ay meron po silang live at binigyan daan nila at masusi po nilang sinuri at tinanong yung mga dating sundalong na nagpahayag. So narito po tayo sa Brave 18 at yung 8.3 trilyong utang nating mga Pilipino. Yung mga galing po Cuba na sa kakatrabaho, because of the 18.3 trillion pesos na utang ng Republika ng Pilipinas, kada Pilipino ho ngayon, ikaw, ako, habang tayo nagla-live, magkakasama, salamat sa 1,000 live viewers po natin sa YouTube. Masigit pong marami yung nasa Facebook. Salamat po, pakishare po ninyo ang ating live podcast ngayon. Kada Pilipino ho,
ay meron na po tayong pagkakautang. Baka hindi po ninyo alam ha. Meron na po tayong pagkakautang each individually, pati bata, ng 160,000 pesos, 827. No? 160 and 827,000 pesos ang utang mo, ang utang ko, ang utang nating mga Pilipino. Last year, December of 2025, ito po ay nakatayo na sa 17.71 trillion. 17.71 trillion. Ngayon pong January, ang utang po ng Pilipinas, sariwang-sariwa pa, hindi pa po tayo nakakalagpas ng first quarter of the year 2026. Ang utang na po ng Pilipinas ay 18.3 trillion pesos from 17.71 trillion pesos as of December last year. Ang bilis po ng talon. At sa bilis ng talon na yan, kada isa po sa atin, bawat isang Pilipino, may pagkakautang na 160,827 pesos each. Para lang po alam ninyo. Ngayon, kaya din po natin sinusuportahan yung mga naghahayag at naglalabas ng kanilang nalalaman tungkol sa pagnanakaw, kurakot, korupsyon sa ilalim ng Marcos Jr. administration precisely because of this. Utang po tayo ng utang, di naman tayong personal, kundi itong administrasyon ni Bongbong Marcos, sige ng utang, utang ng utang ng utang, para lang po sustentuhan yung aparato ng kanilang korupsyon. Namimigay ng mali-maletang pera. Yung Brave 18, yung dating 18 sundalo, no, merong Marines, may Philippine Army, may enlisted personnel, may reservists ng Philippine Army. Kaya po, Brave 18 na sundalo po iyan. Sila po ngayon ay nahaharap sa kasong cyber libel. Meron pong banta na kasuhan ng violation of Article 154 of the Revised Penal Code. Ano po yung Article 154? Yung unlawful use of or means of publication or yung unlawful utterances. Ito po yung mariing ipinahayag sa balita na ito raw po yung naging statement ni NSA Security Council Advisor Secretary Ed Anyo, na kanya raw pong kakasuhan si Attorney Levy Baligod, yung 18 brave soldiers at si Mike Defensor, si dating Congressman Mike Defensor. Alam mo ninyo, itong ginagawa nila ay nagiging legal warfare na. They are weaponizing the law to intimidate, to harass, and para po busalan yung 18. At the same time, yung mga kasama pa po nito na nais din lumabas at maghayag na totoo yung naging pahayag ng 18, totoo yung naging pahayag nung nauna na si Marine Sergeant Orly Gutesa, kung nasaan man po siya ngayon, hindi natin nalalaman, at patututuhanan din nila yung naging pahayag nung kanilang dating boss na si Saldico. Ako personally, kahit patotohanan nila yung naging pahayag ni Saldico, para lang po nasa tamang konteksto tayo, hindi po ibig sabihin ay absuelto o santo o mabuting tao yung Saldico. Hindi rin po tayo maniniwala at hindi naman kapanipaniwala kung sasabihin ng Saldico na hindi siya nakinabang o hindi siya kumuha ng pera dito sa limpak-limpak na kwarta nating mga Pilipino. Bilyong piso po ito. Si at Galaxy, maraming salamat. Grabe, yun nga, nagsasabing totoo, kinakasuhan. Pero sa mga magnanakaw, wala pa rin nakakasuhan. Yun nga po ang irony o yung ating kinakaharap na krisis dito sa ating bansa. Yung nagpapahayag ng katotohanan, sinumpaan nila, under oath po yun, notaryado, yung kanilang naging statement, sila po ngayon ang target ng vicious
social media and mainstream media vilification. Sisirain po ang mga ito at bibigyan ng sakit ng ulo, kakasuhan, probably in multiple venues para sila maobligyang gumastos at baka pag wala ng panggastos, hindi nila madepensa yung kanilang sarili. Subalit ano po ba yung ikinakaso o binabanta na ikaso dito sa Brave 18 sa kanila pong abogado na si Attorney Levy Baligod at ganun din kay dating Congressman at Secretary Mike Defensor. Ang nakita ko pong isa na banta ay yung Article 154 of the Revised Penal Code, yung unlawful use of means of publication or unlawful utterances. Alam mo ninyo, maganda nga nakasuhan itong 18 sapagkat yung Article 154 wala pong puwang ito sa nangyayaring paglabas ng Brave 18. Ang pinaparasahan po ng Article 154 o yung nauna ng pahayag na ikakaso sa mga taong ito, yung unlawful utterance, ang pinagbabawal po o ang elemento po rito, matining po ito, yung pagpapublish or causing to be published as news ang fake news. So meron po dito yung elemento na fake news. Paano mo sasabihin fake news ito? Meron po silang affidavit. Ito po'y sinumpaan nila. So hindi po papasok yung Article 154. Ano pong ibig kong sabihin? I'm sure nagkonsulta ito sa abogado at may napayuhan dito na ito ikakaso mo. It's either hindi po nila alam yung kanilang sinasabi, hindi po nila alam kung ano yung linalaman ng Article 154 of the Revised Penal Code, or tahasang pananakot lang, intimidation, para po manahimik at wag nang lumabas yung mga iba pang katulad ng 18 magigiting na sundalo. At ang sinasabi po dito, ang isa pang elemento ng Article 154, yung pong sinususugan mo, inuudyokan mo, yung na labagin, yung isang batas o yung constituted authority, or by praising, justifying, or extolling any act punished by law. Yun po yung isang elemento, encouraging disobedience to the law. Wala naman po sa Brave 18 ang nagsabing huwag kayong tumalima sa pinag-uutos ng batas. Wala rin nagpapagsasabi sa kanila na huwag nating respetuhin, huwag nating ipagtanggol, huwag nating galangin ang saligang batas. Wala. So wala pong encouraging disobedience to the law or to the constituted authorities. Wala. Wala naman silang sinabing talikuran ang kasalukuyang administrasyon na mali ang direksyon sa pagpapatakbo ng bansa. Wala silang sinasabing ganun. Or by praising, justifying, or extolling any act punished by law. Sa katunayan, kabaliktaran nga ho Hindi ba kaya sila lumabas upang kondinahin ang korupsyon, kurakot, hatiran ng maleta, hatiran ng envelope, hatiran ng sobre, hatiran ng paper bag, ng punong-puno ng pera nating mga Pilipino. Kabaliktaran po yun Hindi po nila pinuri, hindi po nila inaangat, hindi po nila gina-justify ang anumang bagay na against the law. In fact, kinokondina nila sa kanilang paglabas, itong magigiting na Brave 18, kanilang kinokondina yung nasaksihan nila na korupsyon, malawakang kurakot at matinding lagayan, hatiran ng pera na nakalagay sa envelope. So hindi po uubra na yung Article 154. Alam naman po tiyak yan ng Attorney Levy Baligod, isang mahusay at veterano at batikang abogado rin naman yan. Ang sinasabi ko lang rito, tingnan po ninyo yung ginawang kabayanihan nung 18 sundalo. Hindi po ito pinag-uusapan ng mainstream media. Maraming salamat sa mga ilan, mabibilang mo sa daliri mo na personalidad ng mainstream media. Jessica Soho, nung kanyang report. Other than that, tahimik ko
Kaya naman, kanina ay aking inalam kung pinangalanan na ba doon sa pagharap nung muli, nung 18 matatapang na sundalo, pinangalanan na ba yung nandun sa affidavit nila na mga media man na hinatiran nila ng pera. Apparently, ang sabi nung isang dating sundalo, definitely na-establish doon kanina, masama ang loob nila sa mainstream media. Bakit? Dahil hindi po biro yung sakripisyong kanilang ginagawa ngayon, hindi po biro yung panganib na kanilang hinaharap ngayon, pati na ang kanilang pamilya, at wala na pong katiyakan kung meron pa silang kabuhayan, dahil hindi na po sila pwedeng basta lumabas ng solo-solo eh. Nanganganib po ang buhay nito. And yet, ano po ang treatment ng mainstream media? Nagiging instrumento pa ho, ito ay according to them nagiging instrumento pa ang mainstream media para wasakin ang kanilang pagkatao. Subalit, ang sabi ng ilang sundalo doon, masyado naman kaming dinidemonize ng mainstream media. Samantalang nakita nila, nasaksihan nila, sila'y saksing buhay or buhay na saksi doon sa hatiran ng pera sa mga media practitioner. Tinanong din sila, I think si Marlon Purificacion, si Puri ng Third Floor Studio. Ano ba ito? Meron bang print? Meron bang broadcast journalist? Meron bang TV? Ang sagot, lahat. Lahat meron. Meron galing sa print, sa dyaryo, sa tabloid. Meron pong galing sa social media, sa online. Meron po sa TV. Meron din po sa radyo. So, at ang hatiran po, kung di sa restaurant, doon po sa parking ng kung saan man sila nagpark, kung hotel, kung restaurant, sa parking, nag-aabutan, maleta, sobre, paper bag. Sa bahay, merong hinahatiran sa bahay. At meron din sa opisina o yung mismong istasyon. Istasyon ng radyo, istasyon ng telebisyon, istasyon ng opisina ng dyaryo, or opisina ng social media, o opisina ng troll farm. So malinaw po doon hindi natin pwedeng hindi pansinin itong pahayag ng 18 brave former soldiers, because their testimony under oath that they have provided are from their own personal knowledge, personal experience, and based on what they have personally witnessed. Wala pong hearsay dito. Pero ano ang trato ng administrasyon ni Bongbong Marcos? Ano ang trato ng mainstream media? There are just so many people, so many powerful people who are currently walking in the corridors of power. There's just so many influential people, huge personalities that would want this story, that would want the story of the Brave 18 to be buried. Huwag pag-usapan, huwag kalimutan. Upang makalimutan. Huwag nang mag-usapan. Kaya kung ano-ano ang ginagawa nila ngayon. Ang pantakip nila, impeachment ni VP Inday Sara. Alam mo ninyo, kahapon na pagbotohan diyan sa mababang kapulungan na sufisyente raw po sa form and substance yung impeachment complaint number 3 and 4. Hindi po muna natin pag-uusapan yung merito nung naganap na hearing, sapagkat sundin natin yung direction po na naging pahayag nung tagapagsalita ng Office of the Vice President, si Attorney Powa, na they will refrain from commenting, but they will be waiting for the receipt of whatever report, and that they will file their reply diyan po sa mga aligasyon laban kay Vice President Inday Sara. Ang pag-usapan po natin yung proseso. Yung proseso po na ginawang pagdinig kahapon, diyan po sa House of Representatives, walang kaano-ano mang kredibilidad. Bakit? Karamihan po doon sa bumoto ay napangalanan base dito sa affidavit na sinumpaan sworn affidavit po ito itong joint affidavit nung 18 sundalo.
yung 18 dating sundalo. Distributed po sila sa iba't ibang services ng armed forces. Merong galing sa Philippine Marine Corps, meron pong sa Army, meron pong reservist ng Army. So yung 18 sundalo. Just to be precise, at hindi po sabihin, hindi naman lahat yan Marines. Kahit po hindi lahat yan Marines, lahat po yan ay dating sundalo. At ang bottom line po dyan, tama po yung naging pahayag ni retired Major General ng Philippine Marines, si Edgar Arevalo. Regardless whether they're from whatever service they came from, the bottom line is they are all Filipinos. And lahat sila ay mayroong karapatan na dinggin yung kanilang hinaing yung reklamo. Nag-file na po ng demanda sa ombudsman. Ano pong ginawa ng ombudsman? Agarang dinismiss. At sinasabi na incredible, hindi raw believable. Paano ka naman na, saan patatakbo ang tao? Tapos tatakutin pa, idedemanda ng libel, ng cyber libel, ng unlawful utterance. Mabuti rin ho yun. Para sa korte magkaroon ng paglilitis or sa piskalya at doon maglabas ng mga ebidensya itong mga kakasuhan. Itong 18 sundalo, si Attorney Levy Baligod, si Congressman Mike Defensor. Sapagkat grabe po yung affidavit talaga nila. Ang very pronounced po rito, meron po yung paragraph 48. Yung paragraph 48, malinaw dito na naghatid po sila kasama yung Mark Tiksaya. Kaya sana yung kamag-anak ng Mark Tiksay, yung kamag-anak ng Mark Tiksay, makiusap naman ho kayo. Baka naman nakinabang na rin kayo dito sa Malawakan, Garapalan, Talamak at harapang pagnanakaw sa kaban ng ating bansa sa pera nating mga Pilipino. Nakikinabang rin ba kayo dyan? Kausapin nyo yung si Mark Tiksay at yung sidekick nito na si John Paul Estrada na lumabas na rin at ilahad yung kanilang nalalaman. Paragraph 48. Pinangalanan at tinuro po mismo si dating DPWH Secretary Manny Bonoan. Hinatiran ng male-maletang pera. 8 maleta. Isang small, isang medium. Alam naman ho natin pag small, ang estimate nila approximately somewhere between 15 to 25 million pesos ang laman. Lagay na lang po natin sa bare minimum, 15. So may 15 million siya dahil may small luggage. Tapos bukod po roon, hinatiran siya ng 7 medium size na maleta. Ang medium size ang halaga is somewhere between 30 to 40 million. Lagay na lang muna natin 30. Yung 30 na maleta, yung 7 maleta na medium at 30 million, ang laking pera na po niyan. 210 million pesos na po yan. Minimum po ito 210 plus 15, 225 hinatid sa bahay ni Manny Bonoan dito po sa Quezon City. Ngayon, kung sasagad po natin yung maximum at 40 million, 280 million po yun plus another 25, 305 million pesos. Hindi ba kayo nagagalit? Hindi ba kayo nagugulat? Isang tao pa lang ito 305 million max kung lalagay po natin doon sa full capacity ng maletang hinatid kay Manny Bonoan. Di ba kayo nagtataka kung bakit lumobo ng 18.3 trillion pesos ang utang nating mga Pilipino? Last December, sa mga kakapasok lang, last December ang ating pong utang ay 17.71 trillion pesos. Last December of 2025. Ito nakakatapos sa taon lamang. Ngayon po, as of January, matapos ang ilang araw, hindi nga ho buwan, dahil as of January ho ito yung dating 17.71 trillion pesos sa pagkakautang ng Pilipino, ngayon ay 18.3 trillion pesos na. Hindi ho ba kayo yung mga banal-banal, yung mga paring kumakabatikos sa lahat ng problema ho ng Pilipinas, isa lang sinisisi nung mga banal-banalan, yung mga pare na dinagamit pa ang pulpito
ginagamit pa ang pag-homily tuwing linggo. Ang mga tao ay nagpupunta at nagsisimba upang makinig sa salita ng Panginoon. Hindi po para pangaralan ninyo ng mali ninyong opinion. Or lalo na, hindi ho para i-impose sa faithful yung inyong very bias na mga pananaw. Imagine ninyo, hanggang ngayon tahimik ang simbahan katoliko, yung kanilang organisasyon, maraming pariho ang nagsasalita. Marami sa mga katiwaliang nangyayari sa Marcos Jr. administration. Pero ang CBCP hanggang ngayon galit sa korupsyon. Pero hindi galit sa korap. Ang kanila pong mantra, pareho po ito ng akbayan, yung alyansang Akbayan at Marcos, yung alyansang Makabayan at Marcos, yung alyansang Pinklawan at Marcos, yung alyansang Hilaw na Dilaw at Marcos. Ang sigaw nila, nagkakaisa sila. Ang kanilang sigaw, panagutin si Duterte or Duterte panagutin si Marcos pag nakawin. Yan po ang malinaw na direksyon nila. Hindi nila man minsan kinondena ang malawakang kurakot at korupsyon na nangyayari sa ating bansa.